yapak na kami, Bumigay na yung tsinelas ko. Grabe, sa sobrang paglalakad natin. Try natin guys, bumigay na. So thank you dito kay Lacer, no? So, grabe. Thank you po ulit boss. At least makakalakad na ako doon. Thank you po. We're here guys sa Tramo. Dito tayo mag-i-start ng ating journey. Ikutin natin ang Tramo para wala kainta, no? Doon po. At pupunta tayo ng Wawa sa Angono, Rizal. So dahil nandun yung mga relatives din natin at pamilyar sa atin yon. At lastly, pupunta tayo sa bandang Antipolo, no? Sa packet ng Tikling. So samahan nyo tayo ngayon. Medyo grabe, no? Mainit, tanghalin tapat as in. So marami tayong journey ngayon, no? So ipuputol-putulin na lang natin kasi mahaba ito eh. So, game. So yun guys, pinakauna akit muna tayo. Yan, nasa tulay tayo. So eto po ay, if I'm not mistaken, Jenny's, no? Sa Jenny's. Akit tayo dito, tatawid tayo doon. Papunta tayo ng Paraola, no? Tramo. So gusto ko kasing diretsuhin yun, yung isang diretso na yun, no? Tramo, tas Paraola. So putol-putulin na lang natin kasi mahaba na to. Ito guys, ang Floodway River. So doon tayo papunta actually. Natatanaw nyo na sa kabila. Kalimutan ko na sa inyo. Ano ba, East Bank, West Bank dito? Ito ata yung East Bank. Ito yung West Bank. Correct nyo na lang kung nagkabaliktad ako, no? Ayan, ito din po pala yung Choice Market. Bibihira na ako, hindi na ako nagpupunta dyan. Kaano, at ito naman yung sumasakay ako pag galing ako dito papuntang RT Pasig, may sakayan na ata dito, diba? Yan, terminal tayo papunta. Yan, galing po tayo sa taas at nakababa na po tayo, papunta tayo ngayon dito sa Patramo na, no? So sino makakaisip ng mga ganitong travel adventure, diba? Let's go. Kakasimula pa lang natin, napakahaba pa nito. Hello guys, dito na nga po ata tayo liliko. Dire-diretso yun lang natin to. Let's go. Yun guys, napakalayo pa pala ng Santa Lucia High School dito. Isang buong diretsong tramo na to. Tapos pag dun na Paparola. So medyo malayo pa. Kaka-start na natin. Let's go. So bago tayo makalayo, no? Galing dun sa start. Ang estimate dito, no? Natin, ni-research din natin. Itong kabuuan ng from Tramo to Parola to dire-diretso talaga to, no? Hanggang yung pinaka-exit sa dulo, mga nasa 5 kilometers, no? So kung naglalakad ako ng 5 kilometers per hour, so mga isang oras, no? Kung walang hinto-hinto, no? Talagang dire-diretso. So dire-diretso yun natin to. Umaabot ako ng 6 kilometers per hour, so less than 1 hour to. Dire-diretso lang to. Yan guys, medyo malapit na tayo sa Yo guys, malapit na po tayo sa Santa Lucia High School. Sayang, may gagawin na tayo. May ginagawa tayong dad ko doon, no? So hindi ko siya mabibisit. Yan. Ako guys, napakadaming estudyante po dito. Tapos sasakyan niya, no? So, yapak na kami, nakakatuwa talaga yung mga estudyante dito sa Santa Lucia, no? Kaya trip na trip ng dad ko yung mga estudyante dito, eh. Ewan ko guys, no? Parang Repsi yung feeling, no? Ewan ko saan ba mas madami estudyante, sa Repsi High School o dito sa Santa Lucia. So grabe dami. Wow, ito na ata guys ang pinaka challenging, no, na street na nalakaran ko. Well, given makipot, no, ang daming mga driver din na talagang pasok yung mga estudyante naman syempre dahil nga makipot, saan sila dadaan. So minsan nakarangan na nila yung gitna, lalo na doon, no, sa school mismo. So tapos kanina napaka-aggressive pa ng tricycle, parang
Muntik na umano. Ayan, buti na lang dito okay na. Pero baka kasi may mga dumadaan na yun nga, tricycle jeep. So medyo challenging pa rin dahil pating-pating na. Yan, basta ang goal natin, dire-diretsoin natin ito. Yun lang, diretso, no? Mula Tramo hanggang Parola hanggang dun sa dulo nito. Let's go. So yun guys, pag dinire-diretso natin, yun nga, no? Ilabas natin pa dun na sa Taytay na. So kaya naman na panibagong road unlock atin ito. Itong Tramo, tas Paparola. Diretso lang. Ayan guys, nandito na po tayo sa park na ito. I think itong tulay na ito ang dati hindi ito bukas, no? I think itong tulay na ito ang naghahati sa Tramo at Parola, no? Ito. So, let's see. Diretso lang. Kaya again guys, yung mga bagong daan ko na nadadaanan, yung mga streets, no, sa Pilipinas. So kapag ka bago, kaya katulad ko, bagong daan ako dito sa bandang Tramo at Parola. Kumbaga, siyempre minsan matatakot ka din, no? Tapos kailangan maging aware ka, di ba? So, yun. Kasi nga, no, bakit, yun, naalala ko na, bakit challenging at medyo nakakatakot. Kasi hindi mo alam kung ano yung mismong nandun, di ba? For example, pinakasimple, halimbawa, maraming aso pala doon. Kasi may mga daan na walang kaaso-aso. May mga daan naman na minsan talaga maraming aso, no? Yung mga homeowners doon, yung mga nakatira talaga doon, talagang mahilig mag-alaga ng aso. So, ang ganda pala dito. Sana kaya. So, yun, di ba? Mahaba pala talaga guys, no? So, parang sa mapa, parang mahaba talaga siya. Pero parang sa mapa, mahaba nga siya, pero akala mo, yung ano, yung isang diretso lang. Pero yung pala sa personal putik. 5 to 6 kilometers pala to sa personal, tapos tanghaling tapat pa. Yun ang pinaka-challenge sa atin dito, no? Ito Parola na to. So yun ang pinaka-challenge sa atin. Kala mo, isang diretso lang. Eh kanina pa ako naglalakad dun sa Santa Lucia High School. So nakalagpas na tayo dun sa tulay. Dire-diretso lang natin ito. Sige no guys, no, medyo pag-usapan natin ng kaunti lang. Ano yung mga nagpapahirap kapag ka naglalakad ka, no? So unang-una, syempre yung kalaban natin dyan, yung init, di ba? So, minsan kahit hapon na 3, 4, mainit pa rin. So yun lang number 1 I think, no? Kasi nga kahit sabihin mong 4, 5 kilometers lang yan, kung sobrang init, katulad yan, tanghaling tapat, so mabilis kang mapagod, mabilis kang ma-drain, mabilis kang mauhaw. So kaya challenging, no? Number 2, kung may weights ka, may dala-dala kang bag or any na hawakan mo or pabigat, no? Sa akin nga lang, relo nga lang yung suot ko, no? Pero ang bigat sa kamay, eh. So parang yung kada sway ko ng kamay, napapansin yun, di ba? So yun yung mga challenging. Galing guys, so meron pala parang park sila dito. Meron silang parang park dito. So kikita nyo, maganda rin. Guys, di ko namamalayan, nandito na ako sa pa-intersection ng A. Bonifacio, doon dito sa Cainta. So Parola, A. Bonifacio, Sakayan. Yun nga, ito na pala yung terminal ng Parola, no? Which is parang ito yung mga nasa signage ng mga jeep, no? Dire-diretso pa rin natin ito yung terminal. Diretso. Bakit tayo dire-diretso, no? Kasi nga gusto natin makita yung mismong kalabasan nito, no? So kasi liliko kapag lalabas na dito, no? So pero gusto ko makita kung ano yung kadiretsuhan nito. Pagkatapos, yun nga, para maipakita sa inyo yung kadiretsuhan nito mismo. So which is Cainta, Patagtay na. Okay, dadaan po ulit tayo sa isa pang tulay. So medyo malapit na tayo siguro doon sa dulo nito. Nakita ko sa mapa kasi tinitignan ko time to time yung mapa ko na dala. So medyo malapit na tayo. Yo! Shout out!
guys, oh. Medyo mainit at ang gusto ko lang sabihin, don't try this at home. No, literally. Hindi, wag kayo maglalakad na mainit. So ako kasi sanay na ako sa brisk walk. Sanay na ako sa ilang taong ko nang ginagawa. Itong pag-adventure, no? Medyo mas madalas lang ngayon. Dahil nga, wala na tayo masyadong ginagawa. So, yan. Konti diretso na lang to. Andito na tayo sa Parola. Tas alam ko iba na yung tawag ng sa street kung nababalik na ako. Dire-diretso lang. Hindi na lang. So again guys, reminder, wag niyo po itong gagayahin. Kasi nga may risk. So pwede kang ma-heat stroke, no? Pwede kang mahilo. So ako naman kung diba, kung napapagod na ako, hindi titigil. So pero again, wala eh. Gusto ko yung ginagawa ko. So pagka kahit napapagod, pwede naman tumigil, no? Pwede huminto, pero tuloy ka pa din, di ba? So, caution lang, reminder. Dito tayo ngayon sa Victoria. Susunod Apollo Street. Susunod Amihan. Tama ba? At yung pinakalas nito, natanda ko pa, no? Ay Masigla Street, no? Yung papaligo ng ganun. So, kaya again, medyo malayo pa pala yung konti ko, medyo malayo pa. So pero we're on the final way na. Pwede sa dire-diretso lang. Saka again, kapag ka nag-walk trip kayo na ganito, lalo na sa initan, so talagang dapat naman, no, uminom ka ng tubig time to time. So okay dapat may dala ka. May disposable. Kasi pag tumbler, baka maiwan mo eh. So dapat mag-stop by ka sa tindahan. Ganun lang. So yun, naka-shades kasi ako, no? So kaya yung init medyo hindi ko pansin, pero ramdam ko siya. So pero pag tinanggal ko, putik na yan. Grabe yung init. 12:30 eh. 1. Again, don't try this at home. Ako naman, alam ko naman yung limit ko sa ginagawa ko. So it's part of dami na, diba, strength exercise. So kainitan, katanghalian. Guys, nakita ko dito na banda doon, Barangay San Isidro na pala to, no? Taytay Rizal. So grabe lahat natin. I think this is the most challenging, no? Dahil ang kipot ng daan kanina, ang init pa ngayon. Pupunta pa tayong pagkatapos dito sa Cainta, Taytay, nagaanan natin, no? Ang Ono, tapos Antipolo, puro Rizal, Lapat. Grabe. Pati ako, no? Hindi ko rin ma-explain. So nakakatuklas tayo ng mga bagong daan. Ingat nga lang. Then guys, we're almost here, no, sa dulo. So ito na po yung intersection ng Highway 2000 dito sa Pio Campo ata to. Apollo or Amihan, tama ba? Tapos papunta na tayo doon. Diretsuin na natin ito. Kaya yun nga, konti-konti na. Mamasigla na. Saka bukod doon sa mga sinabi kong nagpapahirap, syempre yung daan din, no? Marami, no? So unang-una yung weather. Pangalawa, kung may bagahe ka, may mga weights kang dala, no? Katulad ng cellphone ko, relo ko, medyo mabigat. And yan, yung daan mismo, diba? So medyo kung hindi patag, kung bako-bako. So medyo challenging, no? Lalo na pag paakyat na, tapos bako-bako pa. So mas grabe. So kaya, diba? Yung mga titignan natin dyan eh. And guys, padulo na po tayo pa Amihan Street na to, no? Pamasigla na. So again, bakit ko din pala ginagawa to? Kasi nga, yung pandemic, talagang nasanay tayo na gadgets na lang, no? Cashless, lahat na eh. So nakalimutan na natin yung parang bata tayo na pwede palang parang lumabas, may buhay din pala outside social media. Yan, kahit nagbablog ako. So diba?
kumbaga pinapakita din ng mga vlog natin, mga trip ko. Yung mga vlog ng iba na ganito din, na may buhay sa labas ng social media at hindi pa rin nawawala yung mga kultura. Yung kasi talaga tinitignan ko dito. Ayan, masigla street na dire-diretso na natin sa palabas na tay-tay na. No? So, again, yun yung inaano ko dito, yung culture, yung tradition. Dito pa rin pala. At titinda-tinda, mga bata naglalaro. So, all of those innate mo, nababalikan mo dito. Yun nga guys, na may mga aberya lang na ganito. Bumigay na yung tsinelas ko. Grabe, sa sobrang paglalakad natin. Ako, wala na akong tsinelas panlakad. Tapos papunta pa lang ako sa mga pupuntahan ko. Pag ito nabigtas, ako, no choice. Bibili talaga tayo. Pansamantala. Tapos bibigay na. Ay, grabe, first time nangyari po. Try natin guys, bumigay na. So thank you dito kay Lacerno. So grabe. Thank you po ulit boss. At least makakalakad na ako doon. Thank you po. Ayan, thank you dito guys. Daan-daanin na lang. Hindi ko expect na may mga ganito bumigay na. Mahal pa naman ang bili ko dito, no? Grabe. Tutuloy pa ba natin, guys? Mukhang postpone muna. Kailangan umabot ko sa bilihan ng tsinelas, no? Yung mga emergency na gano'n. So kung hindi ako natapat doon sa tricycle shop, naku. Mukhang sinakto din, no? Yung pagkasira, nandun ako sa harapan ng tricycle shop. Postpone. Sana may mabila na akong tsinelas doon. Gagi guys, syempre sa kondisyon na itong tsinelas ko na napakamahal, tapos bumigay. Pero kasi, kumbaga sa Miliay, layo na natakbo nito, no? So para sasakay muna tayo. Papunta ng Taytay Market, no? Yung pagkano, bibili tayo ng tsinelas doon, tapos punta tayong Angono. Grabe. Bumigay, hindi ko expect yun. Hindi pa tayo nakapagpatis ng kuko, sorry. So yun nga guys, di ko alam kung mission aborted. Buti na lang hindi pa napipigtan ulit. Huwag naman sana. Umabot tayo dito, sumakay tayo ng jeep, umabot tayo dito sa Taytay New Public Market, no? Daan-daan lang yung paglalakad. So kailangan makabili tayo ng bagong tsinelas. Yung kahit temporary lang. So di ko alam saan tabi tsinelas dito. Okay, let's go. Yan guys, nakahanap tayo ng pamalit dito. So kahit medyo mahal, no? Bilhin na natin kasi kailangan natin mapigtas hindi pwedeng hindi tayo magpapalit. Punta kayo dito sa Taytay Tianguan. Yo guys, yun ang update, no? Actually yan, no? Grabe, it's speechless. Hindi ko alam may mga gato palang emergency na ano mangyayari, no? So nangyari, napigtas tong tsinelas ko, which is ito na yung suot kong bago, 300 pesos. Nabili ko dito sa Taytay Tianguan at grabe, hindi ko lang talaga expect bakit dahil syempre matibay yung tsinelas na yun sa sobrang grabe yung nilalakad natin, sa sobrang haba at marami na, so bumigay na. Although ang kwento niyan kanina, yun nga tinipan, ano pala, parang mighty band, no, pandikit, so sobrang dikit naman, pero hindi ako pwedeng umasa kasi na kung maglalakad pa ako ngayon na hindi ko napapalitan siya. So okay naman, 300, 380. So tinawaran natin 300, pumayag naman. So kung kumita man siya ng malaki doon, well, win-win, no? So nabigyan niya ako ng bagong tsinelas. Pero kumita naman siya, 'di ba? Safe naman din ako. So ganun ko siya nakikita. Let's go. So tayo, mabalik. So guys, so far to be honest, okay naman itong tsinelas na nabili ko. At nagbabounce siya, malambot, no? Yun talagang gusto ko sa tsinelas, kaya ako nga binili tong 2.5 na to no? Na original Adidas. So ito class A, pero well, okay pa din, no? Not bad for 300 for its price. Yun,
Ayos, makakasurvive na tayo for today's journey. So far hindi siya masakit sa paa, hindi siya nakakapalto. So ano siya, okay pang lakad, no? Ayos. So yun guys, nagpahinga muna tayo saglit. But yun, papunta na po tayo, padiretso na tayo dito sa Angono, Rizal. SM Angono, SM. So yun. Hello guys, yan po, umiinom tayo ng buko. Habang tayo ay dito na sa Taytay. Actually parang huling ginawa ko itong trip na to 2023 January, no? So napakatagal na. Yan guys, nandito na nga po tayo sa Angono. No? So dito tayo. May SM Angono, pero bala ko bisita dito. Ayun po guys, kabisita na natin yung kapatid ko dito, si Ate Christine Joy. So yun, no? Konting reminisce lang, konting alaala lang. Yun. Ay, balik tayo sa topic. Hindi pag-alala lang sa aking ate na hindi ko nabibisita personally. Kasi hindi naman kami nag-aabot eh. Siguro mas masakit no kung naabutan ko siya. Kung edi ako yung kuya nun, di ba? Kaya sabay. But anyways, balik tayo sa topic. O yan guys, balik po tayo sa topic. Balik po tayo sa topic. Ngayon, nandito po tayo sa Art Capital of the Philippines. Okay, sa siyempre, Angono, Rizal. Okay, mga kadudan. At ito malapit din sa akin to somehow. At pupunta nga tayong Wawa doon sa Angono Lakeside Park. At umulan ng mga nakarang araw. Kaya hindi natin, tignan natin mamaya, no? Kung ano ang itsura ng Wawa mamaya, no? Dahil kanina pa tayo naglalakad at gusto ko na makapunta doon. Yun nga, malapit din ako dito kasi yun nga, may mga relatives kami dito from Barangay Kalayaan, no? So I think doon tayo maglalakad sa Colonel F. Villaluz. So F. Villaluz tayo maglalakad papuntang Wawa, no? So nandito tayo parang sa highway. Let's go. So guys, ito na nga po yung SM Angono. Natatakpan. Ayan, SM Angono. Some of those sculptures, yung mga ukit, mga higantes, no? Siyempre naman talagang nasa kultura yan ng Angono Rizal, no? Mga art. So ang gagawin natin is dire-diretso pa natin to. Pagkatapos liliko tayo dun sa may Kalabaw, no? So kasi nga nung bata ako, pumupunta tayo dito, no? Sinasama tayo for family gathering, ganun. So wala lang, gusto ko lang balikan mag-isa, no? Yung mga ganung pagkakataon ng bata pa. Ngayon, kumbaga, ikaw na mag-isa, no? Napupunta mo na, ikaw na lang. Na-enjoy mo. Recollection. Esa yung Kalabaw, yung pabandada. So yun guys, tatry ulit natin pumasok sa SM. Kasi nga nakapasok ako dyan, January 2023, no? So pagkapasok ko dyan, palamig ng konti. And then, punta tayo ng Wawa, no? Kasi may init pa naman. So tagal ko na kasi hindi nakabalik dito. So kaya tatry natin balikan ulit. Yan guys, nandito na nga po tayo. Dala-dala pa rin natin to, no? Nandito na tayo sa SM Center. Angono. Asan yung Kalabaw? Yung sungay ng Kalabaw, ayun. Dito na tayo guys sa loob. Grabe, init sa labas, sobra. Dito na lang nakapasok tayo, mukha tayong basang sisiw. Pawis na pawis. Dati guys, sa pagkakaalam ko na may mga naka-display dito na mga art gallery. So kasi nga, siyempre Art Capital of the Philippines, maraming art gallery dito. So yun ang pansinin niyo buko, talagang pinabayaan ko na. Let's go.
Guys, ito na nga yung mga sinasabi ko. May mga naka-display dito na art gallery, artwork. So, artwork, maganda. Ayan o. Grabe. Wow. So yun guys, halos tapos na po ako mag-ikot-ikot. At hindi naman natin totally ikutin itong SM Center Angon. No? So, okay na yun na lakad na ikutan natin ulit. Just good, okay na. So next stop na natin is Wawa na, no? So, unfortunately, dahil sa mga nangyari sa atin, hindi na tayo abot sa ano. Hindi na tayo abot sa Antipolo, kumbaga, if ever. Wala. Okay lang. Ayan guys, kakalabas lang po natin sa SM Center Angono at konting lamig. Init na naman. So, yan po yung Kalabaw. Hanap tayo ng timing para tumawid. So, grabe mainit na ulit. Ang street na lalakarin natin ay sa F. Villaluz. No? Villaluz. So, ito na yung ano, Kalabaw, no? And ang taas. So, saan ba yung Villaluz dito? Google Maps ko. Okay, galing po tayo doon at para makapunta sa F. Villaluz, no? Ay tatlong kanto. So, isa, kumbaga tatlong intersection. Tapos doon na. So, isa, tapos pangalawa, tapos pangatlo, no? So, yun ang lalakarin natin. Grabe, ngayon na lang nakabalik, no? Ngayon na lang nakabalik dito. Medyo matagal na panahon na. Saan yung Villaluz? Then, meron naman mga signage. Let's go. Ayan guys, nandito na po tayo sa Barangay Kalayaan, Villaluz Street, no? So, dire-diretso lang tayo dito. Tagal ko na hindi nakakapunta dito, no? So, tayo mag-isa. Papunta tayo Wawa. Dito tayo dadaan. So, yun nga. Sabi ko nga, kaya tayo minsan nadaan dito. Dahil yun nga, malapit sa akin dito ng Angono. At namamasyal tayo dito minsan-minsan. At nung bata tayo, nagdadala tayo dito, no? So, kaya yun, dito sa Villaluz, ibang kamag-anak natin. So, ayos. Yun guys, nalito na ako nung last stop natin for today. Yun yung Angono Lakeside Park, Eco Park, no? So hindi tayo papunta ngayon, dire-diretso lang. Grabe, ito ang last stop natin for today. Hindi na kinaya yung Antipolo, no? So, tapos na tayo doon kanina. Saka yan guys, no, add ko lang. Ito palang Wawa ay yun nga, no, sakop na ng San Vicente. Akala ko kasi parang Kalayaan pa or ibang sakop na yun pala. Yun na nga talaga, no? Barangay San Vicente. So, may lilikuan tayo dyan. Tapos malapit sa Wawa. Let's go. Yan guys, lumiko na po tayo galing doon. At papunta na tayong Wawa. Kaya binabalikan, pinupuntahan ko din ito kasi nga dati nung nagpupunta ako dito, nakabike ako. So bakit hindi na ako nagbabike? Bakit binenta ko? Bakit di na ako? Ba't naglalakad na lang ako, no? Delikado magbike, no? Delikado din naman maglakad, no? But much safer ang paglalakad, ano, kaysa sa pagmumotor.
for pagbabike. Kasi ang bike, syempre mabuhay yan, mga kasabay mo sa kalsada. So I think medyo tama naman ako dun na mas safe ang paglalakad sa sidewalk. Although nandun nga yung disgrasya, yung risk mo, but mas safe siya kahit papano kaysa nakikipagsabayan ka sa mga sorry for the term, yung mga kupal na driver, no? Mga riders. So dati nga kasi muntik na mabangga dati, yung kinakayod-kayanan ako sa daan dahil bikes. Hindi na ako nagbabike, natakot ako, no? Siyempre baka may makaaway ka, baka may makatalo ka, o kaya yun nga, pinaka-worst, madisgrasya ko, diba? Kaya dapat ingat, diba? Guys, so malapit na tayo. Biruin mo, pag dito ka nakatira, konting lakad mo lang, no? May 7-Eleven na, so dito po yung malapit na itong Wawa, dire-diretso lang ako dito. Kunti na lang, pasok ko na ako. Sa totoo lang guys, medyo pasok ko na yung paa ko, pero kasi nakikita ko na medyo malayo pa nga, pero nakikita ko na yung ating pinaka finish line, no? Siyempre doon na tayo kakain, mag-ikot-ikot. Kita yung BGC doon. Ayan guys, nakikita nyo na po ba yung nakikita ko? Dito na po tayo sa Lakeside Eco Park, no? Wawa. Grabe, di yung pa ako actually pagod na, no? Siyempre sumasakay na tayo pag uwi. Ayun nga lang, may tinatambakan ata dito. Yun lang, ewan ko kung bukas or sana bukas. So yun guys, finally nandito na po tayo sa Lakeside Eco Park at sa Wawa, dito sa San Vicente, Hakon, Rizal. Open pa naman pero tinatambakan nga daw doon. Tignan na lang natin ang makikita natin dito. 2 years akong di nakabalik. And guys, totoo nga yung sinasabi ng mom ko, no? Tinatambakan nga daw. So, kasi may bagong daan dyan doon. Baka gagawing rampa ito, no? Tapos doon may ginagawa kong bagong daan doon. Yan. And guys, may mga namimingwit din. So, tinatambakan nga ito. Ito yung dating nadadaanan pa ng tao eh. Ewan ko ano gagawin dyan. Kung hindi ko alam, parang view deck or daanan talaga ng sasakyan. Parang daanan ng sasakyan. Iko-connecta din. Yun na nga yung ano. O yun na nga yung daan na ginagawa o para C6. Ito yung BGC dito. O yun nga guys, confirm, no? Tinatambakan nga po kasi naalala ko yung nagme-merienda kami, yun meron pa naman, pero ito tinambakan talaga, no? So ito dito kasi ako nagbabike din dati, so yung daan ng tao, ito daan ng tao to dati, ngayon kalsada na ata, so dito na lang po ito. Ayan, kita nga yung BGC dito, yung Metro Bank Center. So wala, tinatambakan na. So ba tayong ganito? Tingnan natin. Wow. Yan, tinatambakan na ba? Daan talaga. Ito po guys, ang Angono Lakeside Eco Park, no? So tinambakan tayo doon. Dito. Isa yung mga palaruan yun, di ba? Ayan yung bandang BGC, no? Ortigas, BGC, no? So, ito na yung mga laruan dito. Baga.
ito na yung tinambakan guys. Tapos dito yung mga kainan. Just konti na lang. Ito po yung bayad. 90 no? Sige po. So yun guys, ano na po ang merienda natin ngayon, no? Shake price. Wow. Ayun guys, hanggang dito na lang po yung ating vlog, no? So hindi na kinaya yung ating mission pa Pinto Art Museum or pa Antipolo man lang, patikling pataas, no? Wala eh. So kaya ano, no? Pagod na rin tayo, pa natin nasira pa yung chinelas ko. Bumili pa tayo ng 300 bago, no? So pagpasensya din ba ako, madumi na, tapos di pa nakapagpalas ng kuko. But anyways, so yun, hanggang dito na lang muna from Lakeside Eco Park, no? Wawa. So kita-kits sa ating new adventure lakad, no? Sana wag na tayo masiraan ng chinelas, no? Or sapatos next time. So